Okay, so throughout the years, marami na mga naging iconic na Gilas Pilipinas naturalized players from the Marcos Dautit na reliable at consistent sa versatility and skill level ng isang Andre Blatch for his position. And then si Jordan Clarkson naman, di ba, as Jordan Clarkson for a brief amount of time. And then finally si Justin Brownlee na, di ba, dinala niya yung kanyang clutch genes, kanyang legendary 3-level scoring mula sa barangay ngayon sa buong Pilipinas niya dinala. Napaisip lang ako, random lang, na what if i-fuse natin a few or a couple of those players, and hindi nga sa fuse hanapin lang natin anong klaseng player ba ang magiging perfect para sa Gilas Pilipinas as the naturalized player. Kasi lately, nabalitaan ko si Benny Boatwright, kagagaling lang sa injury and medyo quote-unquote washed na daw si Benny Boatwright, and then si Justin Brownlee naman medyo may edad na. So, pumasok din sa isip ko, if ever magpalit, outside of those two players like Brownlee and Boatwright, anong klaseng player yung magiging perfect realistically for this Gilas team? And yung makakasabay ba sa young core nila. So, yun yung naging idea for this video. Yun yung reason kung bakit natin ito ginagawa. So, sa video na to, yun yung gagawin natin. We're going to create the perfect Gilas naturalized player, and we are going to play a game. Titingnan natin kung paano siya mag-fare sa current Gilas lineup na available sa roster na ginamit ko. So, andito tayo ngayon sa NBA 2K26 para sa ating quest na hanapin kung sino ang ultimate Gilas GOAT or ultimate Gilas naturalized player. So, meron ako nakitang My League or my scenario ba tawag sa ganito. Hindi ko na alam kasi My Team lang usually nilalaro ko. Pero, dito we have a Gilas roster na medyo inayos ko ng onte and na-download ko siya na parang hindi sobrang like shoutout sa gumawa, credit sa gumawa ng roster. Pero inedit ko pa siya like yung mga release, yung likeness kung gaano kamukha. And then, inad ko na din yung ginawa kong player na, in my opinion, ang perfect na rendition or yung, kumbaga, yung well-balanced or perfect, ideal Gilas naturalized player na si Jordan Brownlee. So, obviously, si Jordan Brownlee, pinaghalong Jordan Clarkson tsaka Justin Brownlee. So, kung makikita natin dito, in terms of appearance, forma, number 32, dapat nga hindi number 32. Add natin ng 6. Ano ba magandang number? 32 plus 6 is 38. Tama ba? O, 38. Si number 38 na si Jordan Brownlee na pinaghalong Justin Brownlee at Jordan Clarkson. Kasi Justin Brownlee, 6'7", long wingspan, can play as a forward, pero kind of undersized as a 4, sakto, as a small forward. Occasionally, no prime niya, capable as a 2 guard, pero ngayon sa career ni Justin Brownlee na medyo may edad na siya, hindi na ganun ka, fit to play as the shooting guard. Kaya pa rin naman, pero internationally mahirapan. Pero si Jordan Clarkson is a pure 2 guard, microwave scorer, NBA level player, papasa as point guard. So pag pinaghalo mo yung dalawa, you get a wing player similar to a Jimmy Butler, to a Kawhi Leonard. Yung ganong archetype na may depensa, may size, merong intangibles, pero merong shot creation, may scoring of a Jordan Clarkson, may ball handling. And at the same time, may attitude of a Justin Brownlee, kind of a, Kawhi Leonard, and being a winner. And at the same time, having, the angas or yung aura of a Jordan Clarkson. So, pinaghalo mo yung dalawa, si Jordan Brownlee ang kalalabasan. Gusto ko pa nga sanang isama si Benny Boatwright para gawin kong 6'10", with extra shooting pa and maybe a little bit of, inside game. Pero I figured mas kailangan ng Gilas team ang isang winger kaysa isang 4 kasi sa roster ng Gilas Pilipinas right now, marami na silang bigs, especially Kai Soto, AJ Edu, Quentin Millora-Brown. Sinama ko nga si Justin Baltazar sa roster. Wala masyado akong binago sa roster. Kung ano yung current Gilas lineup, inad ko lang si Juan Gomez de Leaño tsaka si Justin Baltazar. Pero same pa din. Andito pa rin sila Calvin Oftana, sila Scottie Thompson, sila Kai Soto, sila KQ and Carl Tamayo pa rin to. Familiar faces. And then in terms of animations, yung upper, ginawa kong Justin Brownlee. And yung lower, ginawa kong Justin Brownlee. Kasi mas gusto ko yung release si Justin Brownlee and parang mas sustainable in the long run. Pero yung dribbling and pull-ups, etc., tinry ko maging ala Jordan Clarkson. Pero yung layup, pinaghalo, NBA skills, pero finesse of a Justin Brownlee. And then yun, dribbling,
etc. Signatures na hindi ko na naman gagamitin kasi hindi naman ako sobrang sweat sa 2K. Ang alam ko lang naman, pumindot ng shoot tsaka ng pass at magtakbo ng set play. Pero ayun, this is Jordan Brownlee. We are going to test him dito sa Gilas lineup na to. Current Gilas lineup, ang mga nakalinyang schedule ay Brazil, Slovenia, Australia, Canada, Spain, Germany. Grabe naman itong mga kalaban na to. Isi-simulate ko majority of these games. Maglalaro lang ako ng isang laro and I think pinakamagandang laruin ko. Grabe naman tong Australia team na to. Ingles. Parang NBA lineup na to eh. Okay, so pang Olympics pala tong lineup ng mga kalaban natin. Monte Morris, Rudy Fernandez. I think yung may mga familiar faces pero hindi naman yung mga Germany. Like, OA naman to. Sure loss tayo dito. Pero ayun, lalaroin natin yung Australia, is simulate natin. And then if merong playoffs to, or kung merong man, lalaroin natin yung first game of the playoffs or hindi na siguro. Pero siguro at the end of the season, i-assess na natin ano yung averages, kamusta yung team, paano nag-perform, overall stats, and the other players, anong benefit ba? Paano ikakabuti sa karir ni Kai Sotto sa Gilas, kunyari, or ni Edu? Made-develop ba lalo si Carl Tamayo, etc. Ay mga ganung bagay. So in terms of rotations, pinaka-paborito kong part ng My League. Ngayon na nga lang ako nagbukas ng My League actually, kasi panay my team ako ngayong taon na to. So ito yung ginawa kong rotation timeline. Starters ko si Ramos, si Brownlee, si Kiambao, Edu, Soto. Dito sa rotation na to, laging merong isang main guy sa loob ng court. Ganun ko siya dinesign. Na parang merong Dwight Ramos, may Brownlee, may Soto. Pero sa second unit, papasok ko doon si QMB, papasok ko doon si Carl, nabibigyan ko ng bigger role, hopefully. And then Juan Gomez de Leaño alongside the blue guys like Oftana, Thompson. And then second unit naman technically kasi wala nang starter sa loob ng court or sixth man. Babalik ko si Ramos, si KQ, si Juan Gomez, Carl Tamayo and QMB. Ito yung youth lineup. And then susunod naman second half similar pero mas defined para panapos ko ay Ramos, Brownlee, Kiambao, Tamayo and Kai Sotto. Sa rotation ko ngayon, nakapag-decide ako na gusto ko na Carl at the 4 instead of Edu. I think sa late game, mas magbe-benefit tayo kapag meron tayong Carl at the 4 instead of another big alongside Kai Sotto. Pero for the rest of the game, Carl is the backup 4. Mas gusto ko siya bigyan ng bigger role and si KQ as well. Pero main guys ko rito is Kai, Brownlee, and Dwight. And then hopefully QMB holds down the fourth second unit as the big and Juan Gomez de Leaño impresses. If magkaroon ng foul trouble, baka ipasok ko rito si Baltazar or si Junmar, depende. Or kung hindi makascore si QMB at kailangan ko ng points, baka ipasok ko si Junmar for a few minutes. Pero ayun, simulan na natin. Mahaba na masyado yung recording, ang dami ko nang sinasabi. Puro inserts at B-rolls to. So simulate na natin, first game, second game. Simulate. Paano ba to? True date? Ganito ba yun? Okay, so na-injured si Dwight Ramos. So, kailangan natin tanggalin yung injury ni Dwight Ramos. Kasi we have to play a game. So, pasensya na. Medyo... Pero by the way, bago ko ayusin yung injury, 2-1? Anong nangyayari? Ano to? Bakit ganito? 35 Ramos, 27 Brownlee, Soto triple-double, Carl 13 points, Kiambao 10, QMB solid, Juan Gomez 3 points. Oftana, walang 3 points. Slovenia against Luka Doncic. 24 si Brownlee, 18 si Soto. Another solid outing from QMB. Edu had 2 blocks. Carl was solid. Oftana, 7-3, 3 in 16 minutes. Very good. Thompson as usual. Then Ramos, na-injured. Kaya dumami yung minutes ni Juan Gomez tsaka ni Thompson. Then RJ played 1 minute. Okay, so tanggalin natin yung injury ni Dwight para magamit natin siya next game. Pero I think yung simulation kasi, kailangan nating hirapan ng onte. Kahit na medyo binibend natin yung rules, kailangan nating hirapan ng onte. Hindi pwedeng tinatambakan natin si Luka ng ganyan. Okay, so healthy na ulit si Dwight. I-load natin yung rotations. Okay, so let's go. Ito na yung rotation kanina. Let's play. Feeling ko marami akong aayusin na settings before mag-start yung laro. Okay, let's start. So anyway, nakalimutan ko mag-record first couple of minutes. Daldal ako ng daldal sa camera. Pero basically,
ang ginawa ko, in-explain ko lang na defensive settings ko, tight, moderate, over, baseline, tapos naka-catch hedge, and then hindi tayo naka-attach. In terms of screens, naka-pre-rotate tayo kasi pag nag-catch hedge tayo, yung big man natin, ayon dito sa, basically, nag-show ka ng onte as a big kung ikaw yung drop. Pero babalik ka din. Pero yung time of showing, kailangan mo ng konting help. So kapag hindi ko nilagay yung pre-rotate, libre lagi yung roll. So kailangan ko mag-pre-rotate para ibigay ko yung weak side corner. And then by the time na i-cross court nila sa weak side corner, ako na manually magre-recover. So basically, pwede kong controlin kasi yung big man or yung guardia ko sa pick and roll sa defense without worrying na malilibre yung roll. Kasi pag nino ko to, ako yung magko-control ng corner. Tao sa corner rather, na defender. Which is hassle. Kasi kailangan ko pang kontrolin yung ball screen, control yung corner, control yung big man. Tatlo-tatlo ko na control. So rito pwede tayo relax. Hindi naman relax ng konti. Mas madali siyang kontrolin. So for our offense naman, naglagay ako dito ng plays from the Rockets playbook. Mga paborito kong plays to. For our sliders, nagsimula ako naka all-star pero na 6-0 ko kasi. So nilipat ko na sa superstar. So balikan muna natin yung baskets ko na yun. Kasi sayang, paano ba yun? Paano ba nababalikan yun? Score summary. So, nagsimula tayo na merong Kai Soto layup galing sa triangle offense. So, ayan. Brownlee kay Kai sa poste. Alam ko, sasablay ako dito eh. Or turnover ba? Pero ayan yung nangyari doon. Kai Soto, drop step nga. Yung sumunod naman, nagtakbo ko ng handoff play para kay Jordan Brownlee rather. And then, ayun. Another dunk or another basket. And then dito naman, nag-switch sila kasi initial ball screen ko kay Dwight Ramos. Nag-switch si Dyson Daniels kay Kai Soto, mismatch. So, pinakain ko si Kai sa poste. Tapos, nag-help yung tao ni Edu, which is Torrey Craig. So, Edu, mid-range, green release yan. Hindi ko alam bakit. Kaya ako nilipat sa superstar. Pero anyway, andito tayo ngayon. Nakashoot si Jack Landale, foul counted si KKQ. Okay, I guess. Recording na ba? Okay, recording na. Okay, mag-triangle tayo. Di tayo nagta-triangle eh. Sabi ko. Nice. Ba talaga pag may Kai eh? Siya yung nag-aano sa triangle eh. Nag-activate eh. Kapag wala siya, wala akong pakialam sa poste eh, di ba? So, anong gagawin ko? Wala. Ba't ka naka-triangle kung walang Kai? Di ba? Yun lang, medyo mabagal lang talaga si Kai. Okay, walang transition. So, handoff na natin to kay JB, galing kay Kai. Jordan Brownlee. Uy! Labas. Wala na shot clock. Stop the ball. Okay, dahan-dahan. Limang tayo eh. Okay, Brownlee to. Okay. Let's go. Parang kailangan ko ata yung Hall of Fame ha. Wag ka dyan, 1. Okay. Card. Uy. Card. No, let's go, Kai. Parang kailangan nagsasub na ako eh. Ayun na, nakaabang na nga. So pag nagta-triangle, ang insights ko so far, pag nagta-triangle, na-force feed lahat kay Kai, which is, dapat naman. Pero I guess, mas may opportunities si Jordan Brownlee kapag nasa dos siya. Kasi kapag nasa tres, nalilimit siya dun sa initial pass eh. Tapos, hindi siya na-involve dun sa mga actions na scoring actions eh. So, dapat mostly... Uy! Alam mo yung basa mo na yung play, pero hindi capable yung player na istilin yun sa stats or sa badges, kung ano man, tendencies. Kailangan natin ng tag. Uy! Parang yun. Basa ko na eh. Hindi lang capable yung mga player ko eh.
Sensation attack, dali. Floater. Sabi ko floater eh. Sabagay, hindi naman voice command to. User error pa din. Wala yan. Diba? Hindi titira yan. Ito lang titira dito. Sa lineup na to. Si Patty Mills lang. Switch. Rebound mga idol. Pero in terms of scoring, kita naman natin yung advantage ba of having, Jordan Brownlee sa squad natin. Kasi, outside of Jordan Brownlee, walang makapag-create eh. Steal! Uy! Pangina na yun. Wala. Walang jump shot yan. Switch. Steal ulit. Patay. Triangle ulit. Bagal naman mag-set. Tira. Bang. Alam mo, dapat ba naka-superstar? Parang dapat Hall of Fame to eh. Try lang natin. Namang tayong 12 eh. Ayan, naka-Hall of Fame na nga. Wala na kang balikan. Hanggang dulo na to Hall of Fame. Pag natalo, bounce pass. Hindi kaya bounce pass. Hindi sa kanya. Nandun yung bilog kay kanina eh. Set up. Kay Soto sa pinch post. Come on. Ano ba nangyayari? Nice. Spalpal. Kailangan na natin mag-take over Jordan Brownlee. Come on. Titirahan mo to pag nag-go under. Yun lang. Wala yan. Na-shooting yan. Ano mo? Womp. Ito na yung Hall of Fame. Dapat kanina ko pa ito ginawa. Ayun, meron. Kay. Let's go, Kai. Seta natin si Jordan Brownlee ng dribble handle from Kai Soto. Titira mo yung mid-range kapag nag-go on under sa'yo. Hindi, may drive ka. Ay. Mamaya, gagawin kong tamayo si Edu. Kikick out ko sa kanya kapag nag-commit yung defender. Patirahin nga natin sa corner. Tignan lang natin. Testing lang. Wala, mababa. Mismatch. Magda-double kay Edu. Walang nag-close out. Bakit ko tinira? Kasasablay lang. Boom! Oy. Backpick, switch yan. Always. Tingnan natin to. Kaso si Dyson Daniels kasi. Well. Bagal ang may. Stop the ball. Ay mo. Ito yung part ng video na i-off ko na yung auto-sub. At ako na ang masusunod sa rotations. In my own honest opinion. Hindi. Fajardo o QNB? Tatry ko si Fajardo. So, kapasok ako siya ng shooter. Point guard ko si Juan Gomez, Octana. We'll see. Tingnan natin. Anong mangyayari dito sa lineup na to. Ang sikip! Ang liliit din pala na ito. Kung itatabi mo sa mga Dyson Daniels. Ayun! Dapat nilipat mo sa kabila. Yun yung
Sa right stick ko eh. Huwag nating ipilit kung ano yung hindi gumagana. Setan natin si Aftana. Wala din. Pick and roll na lang kay Juan Gomez. Pag umander, tira mo. Palpak. Pasok tayo ng Scotty Thompson. Tignan natin. Huy, tambak na. Scotty, layup. Let's go. Yan ang kailangan mong gawin for the next 90 seconds. Sumalaksak ka lang na sumalaksak. Pasa mo sa libre. Hall of Fame pa. Ayan, hindi na makashoot. Kailangan natin mula nung Hall of Fame ko. Anong nangyari? Second half, 1-4-4. First half, 2. Hindi rin naman ganun kaano. Siguro kailangan lang with the right players, I guess. I hope. Huwag kang Dante Exum, 6'6" point guard. Edu. Backs out. Sa ina. Yun. Inverted screen na nga lang. Scotty. Let's go, JB. Ryan. Basta na. Fuck. Isa pa, Scotty. Hanggang sa matuto. Mali. Mali ako doon, mali ako. Akin yun. Let's go. Okay. Yan, magkasing height lang kayo. Switch. Ay, akin yun. Akin yun. Ay, akin ulit yun. Switch. Huwag ka mag-help ng ganun. I'm out. Magsaset ka ng screen, Dwight Ramos. Naka-Chot Reyes, game plan tayo ngayon. At walang makakapigil. Let's go. Matchups. Ramos kay Ingles. Tamayo kay Mills? What? 7 6. Nice! Let's go! What? Ano pwede kong gawin dun? Kai, let's go. Gumagana yung Chot Reyes game plan eh. Huli lang. Walang... For once, gumana yung game plan. Nope. Walang... What? Sa mata ko, sakto yung ano sa green window eh. Switch. Suporta ka, Brownlee. Nice. Let's go. Forward pass, wag. Handoff mo tapos screen kay Kai Soto. Come on. Tamayo pa. Let's go.
Alalay, alalay. Sayo ulit. Yun, let's go. Come on, sayo lang ako ng sayo. Ikaw lang nakakashoot eh. Jack lang. Nice! Nice move! Uy! Si Jack Landale. Wala na namang tumatao. Tayo dyan. Tayo dyan. Woo! Hand off kay Edu. Ay, kay Kiambao. Sablay, akin yun. Kasalanan ko yun. 21-78. Valiant effort from the guys, pero hindi talaga enough talunin ng, you know, malalim, very stacked and very talented na Australia team. Fortunately, despite Jordan Brownlee scoring 30 points, mahigit. Ilang points si Jordan Brownlee? Skip na natin to, kung makita natin. Jordan Brownlee scored 32 points. Merong 7 rebounds at 5 assists, 14-4-21. Parang fourth quarter talagang inispam ko na lang yung dribble drive kay Jordan Brownlee. Despite Jordan Brownlee scoring 32 points, pero talaga all across the board talagang walang gumawa besides Kai Soto and him. Kai had 16, 9, and 7. Usual Kai Soto game to from FIBA. You know, Gilas Kai Soto performance. Usual ganito numbers. 9 rebounds only kasi kinain tayo ni Jack Landale. 18 and 9, 7 out of 9 shooting. Pero mostly talaga nahirapan sumabay in terms of shooting as well. Ilang 3 points lang meron tong team na to. 4 out of 9. Syempre ako naman yung nagko-control. Ako yung naghahanap ng looks and nag-a-attempt. 16 turnovers as well. I think ito yung problema sa Hall of Fame. Kasi unrealistic yung mga lanes. Pero ako ang dami ko kanina na minamanual ko yung passing lane. Hindi lang talaga nakukuha. Siguro turnovers talaga naging kasalanan or ang naging reason sa pagkatalo and shooting as well. Pero all across the board talagang, you know, ito yung moral lesson dito eh. Parang hindi ka mabubuhat ng isang tao lang. Kailangan talaga from 1 to 12, you know, up to par ka sa FIBA level. Kagaya nung kalaban ng Australia. Legit Australia team to, hindi to yung mga FIBA Asia ng Australia or yung mga qualifier Australia. So, simulate na natin rest of the season and then tignan natin yung stats sa pinakadulo kung anong mangyayari. Ano to? Rookie of the Year, Kai Soto. 6 man. Okay. Most improved. Anyway. Okay, advance natin. Okay na. Tama na. Okay, so tignan natin ng stats. Player stats. So, leading scorers, Brownlee. Jordan Brownlee. 23 points for 4.7, 4.6, 16, 8, and 5, 14 points. Kiambao with 11. At least, di ba, kahit na unrealistic yung mga ending at results, maganda na puro young core players to. Like, Kai Soto, Ramos, Kiambao, Edu, Tamayo. Even si Juan Gomez naka 19 minutes per game pa. 4 points. Balti played 4 games, 3.8. Oftana, 3.7. Ilang percent sa 3 points? Very realistic, 25%. Narangan ko pala. Saan yun? Yan. Okay, and then Thompson, very realistic 3-point percentage as well. Joke lang. At least 4.7 rebounds, 2.5 assists. Pero anyway, yan na yun. Yan yung video natin, pero isimulate na natin tong playoffs. Naglag ang Pilipinas sa, anong nangyari? Second round against Italy. Champion ang France. Syempre, of course. So anyway, yan ang video natin. Jordan Brownlee was, you know, kind of the perfect player in my opinion. Average 24 points, 5 rebounds, 5 assists, 60, 50, and 84. Sa playoffs, 19 points per game. Pero again, like I've said kanina, hindi enough ang isang player lang
para buhatin out of the mud ang programang ito. Kailangan natin talaga i-buuin ulit from the ground up, and magsisimula yan today or years back, like mga few years ago. I think meron naman ng mga magagandang balita about our program. I mean the players, di ba? Unti-unting umaangat yung skill level, lalong tumatangkad, lalong nagiging mas skilled. So yun, hindi siya about sa isang player lang. For the Philippines to be competitive internationally, kailangan talaga from top to bottom, hindi pwede na isa lang.